katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, pamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming mga gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming mga lupain, tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag ang balita ng Diyos dito'y darating. Maghanda sa kanyang banal na pagsilang, tayo sa mundo'y magdiwang. Siya ay may taglay na karunungan, at siya ay makatarungan. Sa tao siya ang kailangan, nasa kanya'y kaliwanagan. Ipahayag ang balita na ang Diyos dito'y darating. Maghanda sa kanyang banal na pagsilang, tayo sa mundo'y magdiwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo ng ikadalawang linggo ng Adbyento. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon pahinga sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin, sumitan ng live streaming, pro Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo at para sa lahat ng mga naapektuhan ng iba't ibang kalamidad gaya ng baha, bagyo, lindol, sunog at iba pa. Mga minamahal ko mga kapatid, sa aklat ni Propeta Isaya, sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias
na magalak na ang hinirang na bayan ng Diyos ng mga Israelita sapagkat darating na ang kanilang Mesiyas na tagapagtubos. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi ng ating Panginoon na si San Juan Bautista ay siyang pinakadakila sa lahat, pero mas dakila ang nasa bagong tipan o ang mamuhay sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kuminsan, tayo ay nangangailangan ng pag-ugnay ng malaliman sa ating Panginoon. At sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ngayong marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang may handa ang daraanan ng iyong bugtong na anak. Sa kanyang pagdating, maging dalisay nawa ang aming buong pagkatao upang maging marapat kami sa paglilingkod sa iyo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoong inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin, at duduruging tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin, pagdating ng bagyo ay pagkakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na iyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw na halos matuyo, ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan, sa tuyong lupain ay may mga batis na magsusumpungan. Ang mga disyerto'y pupunuin ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbabalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap,
sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pumatak na waring ulan, naway umusbong din naman ang manunubos ng tanan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang walang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya." Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas, sapagkat ang mga propita at kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa lumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po siyang lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ng ikalawang linggo ng Adbyento. At ngayon po ay atin pong tingnan ang tungkol sa papel na ginagampanan ng propita at si Juan Bautista na ating patron at siya yung pinaka-propitang naghanda sa daanan ng Panginoon. Sa atin pong ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 11 hanggang 15, sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 11 na wala nang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista, ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos
ay dakila kaysa Kanya. Ito po ay dapat nating unawain sa konteksto ng pagtanggap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang Ebanghelyo tungkol sa paghahari ng Diyos. Una, tingnan po natin na nagdududa si Juan Bautista. Kung ating tingnan ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 3, bago itong ating versikulo 11, sinabi na Juan, nagpadala siya ng kanyang mga alagad at sabi, ikaw ba ang darating na Mesiyas o mag-antay pa kami ng iba? Dalawang klase po yan ang pagdududa. Una, ganapin mo ba o tanggapin mo na ang iyong responsibilidad na ikaw yung Mesiyas at dapat ipahayag mo na po yung Mesiyas. Pangalawa, ikaw ba talaga ang Mesiyas ayon sa pagtingin ng karamihan na siya yung maghukom o magpakita ng kapangyarihan upang paghukom at ang lahat ng tao ay pag-isahin. Dahil sinasabi sa lumang tipan sa aklat ni Propeta Malakias, Kapitulo 3, versikulo 24, na pag-isahin ang lahat bago darating ang Mesiyas. Pero ang sinabi ng ating Panginoon ay sagot na bago itong ating teksto ngayon sa versikulo 11. Sinasabi niya, sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 5 hanggang 6, sasabihin ninyo kay Juan, ang mga bulag ay makakita na, ang mga pilay makalakad na, ang mabuting balita ay pinahayag na sa mga mahirap. Ang ibig sabihin dito, ang ipinahayag ng ating Panginoon, hindi ang isang Mesiyas na siya yung hukom o maghahari o isang pinuno na gagawa ng isang political na pag-ugnay-ugnay ng lahat. Bagkus, isang lingkod na naghihirap ng Diyos pero gumawa ng mga himala at ang himala ay ang mga bulag, makakita, ang mga pilay, makalakad na, at ang mabuting balita ay pahayag. Ito ay mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 33, versikulo 5 hanggang 6. Kaya kapag tingnan po natin, natupad na po ng Panginoon, hindi dapat magdududa si Juan Bautista. Dahil sinabi naman niya, sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 36, sinabi ni Juan Bautista, nariyan ang Kordero ng Diyos. At ang Kordero ng Diyos, siya yung isang propeta at Mesiyas na mag-alay ng kanyang buhay para sa lahat, para sa pagtubos ng lahat. Kaya matupad yung sinasabi ng mga propeta. Dahil kapag tingnan po natin ang ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon na ang propeta at ang kautusan na magpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos dahil hindi tinanggap ng karamihan ang paghahari ng Diyos ayon sa pagtuturo ng ating Panginoon. Kasi may 13 tradisyon sa mga Hudyo. Ang una, tradisyon ng kautusan na tinatawag na Torah. Pangalawa, ang tradisyon ng mga propita na tinatawag na Nabiim, mula po sa Nabi, propita. At pangatlo, ang tradisyon ng Ketubim o mga pangangaral at iba't iba pang mga kasulatan. Dito, sinasabi ng ating Panginoon na natupad na sa Kanya. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, kahit na siya yung pinakadakila, pero mas dakila yung pinakaaba na pinagharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang tumatanggap
sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Kaya kailangan po tayong tatanggap sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus Nazareno at isabuhay natin ang Ebanghelyo. Kaya, tingnan po natin ang sinasabi ni San Agustin, ang obispo ng Hippo. Sinasabi niya, Novum invitere latet. Vitus in novo patet. Novum in vitero latet, ang bago, novum, ay nakatago doon sa vitere, sa luma. Pero, ang luma ay magkaroon ng kaganapan doon sa bago. Ang bago ay ang bagong ebanghelyo tungkol sa paghahari ng Diyos. Ito yung tinatawag na Novus. So, ulitin ko po sinabi ni San Agustin, Novum in viteri latet, vitus in novo patet. Ang luma ay magkaroon ng kaganapan doon sa bago dahil nakatago ang luma, ang bago sa luma na tradisyon. Kinakailangan nating unawain na ang lumang tipan ay nagkaroon ng kaganapan sa pagdating ng ating Panginoon. Huwag po nating hiwalayin ang lumang tipan sa bagong tipan sapagkat ang lumang tipan ay pinaghandaan ni Juan Bautista at ang bagong tipan ay dinala ng ating Panginoong Hesus upang magkaroon tayo ng tunay na pag-isip ng pagbabago na naghahari na ang Diyos sa pamagitan niya at ang paghahari ng Diyos ay kaiba. Hindi po ito sa mga lumang paraan at lumang pagtingin bagkus ang tunay na paghahari ng Diyos ay una sa lahat ang pagtupad ng sinasabi ng mga propeta na ang mga himala gaya ng mga bulag makakita, ang mga patay ay mabuhay muli, ang mga pilay ay makalakad at magpahiwatig, magpatotoo ang ating Panginoon at magtuturo tungkol sa bagong balita o ebanghelyo. Yun ang mahalaga. Hindi po nating tingnan kung ano pang mga iniisip ng lahat ng tao sapagkat ang katuparan ng plano ng Diyos ay kuminsan iba. Hindi po siya tumupad sa kung anong iniisip ng mga traditional na plano o dili kaya sa sinasabi, tinuturo ng mga Parisiyo, ng mga Sadusiyo, ng iba pang mga Hudyo tungkol sa isang Mesiyas. Akala nila ang Mesiyas sa isang maharlika magkaroon ng kapangyarihan at baguhin ang lahat at sila ay tubusin mula sa o ihango mula sa okupasyon ng Roman Empire. Pero ang tinuturo ng ating Panginoon ay tungkol sa pagbabago sa puso, sa pagkaroon ng habag at awa, sa pagkaroon ng kapatawaran, sa pamagitan ng tunay na pagbabago at pagsisisi, sa pagkaroon ng bagong buhay na mamuhay na ayon sa paghahari ng Diyos sa bawat puso at sa isipan ng tao. Kaya kapag kasundan po natin, dapat din mamuhay tayo ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na ang ating mga puso ang maghahari ang Diyos, sa ang ating isipan ang maghahari ang Diyos upang tayo makapaghanda sa Pasko ng pagdating ng Panginoon ng ating puso ay nagmamahal sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating pagsabuhay ng pagmamahalan sa isa sa pamilya at kung saan man kayo nagtrabaho, mayroong pagmamahal sa trabaho at kayo ay matapat sa isa't isa at sa ating pagtanggap sa ating Panginoon sa pamagitan ng pagkinig, pagnilay-nilay o pag-aaral ng kanyang ebanghelyo at isabuhay sa ating buhay. Yun pong gusto nga isabuhay natin ang ebanghelyo ng Panginoon. Pumlakpak nga ng malakas na ating isabuhay ang ebanghelyo ng ating Panginoon at ang ating Panginoong Hesus ay siyang ating ihanda sa kanyang pagdating sa Pasko sa pamagitan ng pagmamahalan sa isa't isa.
sapagkat ang Pasko ay ang kapanganakan ng pag-ibig. At ang pag-ibig ay walang iba kundi ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang Diyos ng pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating Poong Hesus Nazareno na dahil sa kanyang pag-ibig, tayo po ay naligtas. At dahil dito, ang atin pong Pasko ay Pasko ng pagpapahayag ng pag-ibig sa isa't isa dahil mahal tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos, kaya mayroon po tayong Pasko na darating sapagkat ang Pasko ay Pasko ng pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pinuri ni Jesus si Juan Bautista dahil sa pag-akay nito sa mga tao upang lumapit sa Diyos sa pamagitan ng pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo para sa lahat ng tao sa buong mundo at maging sa kanilang mga pangangailangan at atin pong itutugon, Diyos na mapagpatawad, dinggin mo kami. Diyos ng pagpapatawad, tinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway patuloy na manawagan sa mga tao na talikuran ang mga makasalanang pamumuhay. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, tinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng binibigyan ng katungkulan, naway pangibabawin ang katarungan sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, tinggin mo kami. Ang mga dukha at nagdadalamhati, naway marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, tinggin mo kami. Atin nawang laging piliin ang maging mabuti at umiwas sa lahat ng anyo ng kasamaan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, tinggin mo kami. Ang mga mananampalatayang yumao na ay makaranas nawa ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, tinggin mo kami. Sa tahimik, ilog natin sa ating Panginoon ang ating mga pangangailangan. Ama, pakundangan sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming mga panalangin at gawin mo kaming katulad ni Juan Bautista na walang takot na magpakumbabang saksi sa mga aral ng iyong anak sa buong mundo. Nang namin ito, sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, naming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapaling tunay marapat na kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya'y
naging hindi na iba sa amin upang may tampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inasahan naming lubos na makakamit. Kahit isa namang anghel sisiawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbumini siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan yung Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mo ang iyong simbahan naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig sa isa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Danang Kaparian. Anulakan mo rin ang mga kapatid namin naging ng may pag-asa, sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging At sumainyo. sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa tusa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanagtaon ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kay gulo na nga ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo,
Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang ang aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmakilanman sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kay mga ugnayan sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggay ng poong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Kasama ko po ngayon naglilingkod si Father Frank Villanueva, pinaka-senior sa napari dito sa Quiapo. Plakpakan po natin si Father Frank. Lahat po na narito, lahat ng naugnay, lahat ng mga tumutulong sa atin, naway makatanggap ng mga biyayang siksik, liglig, at nag-uumapaw ngayong panahon ng Pasko. Ngayon na po ang kuspas, nga replamitas bagya, mga bagay ng paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihag mo sa ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa ilangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Masasani po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kami manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway lalo kami maging mapaglingkod
masunurin at tapat sa inaming walhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati namin.